nag-live good ka na ba? Live good ka na. Kasi sayang yung opportunity na pwede kang magpabago ng buhay mo, pwede kang yumaman, pwede kang makatulong. Guys, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, kung may trabaho ka, tandaan mo, negosyo ng boss mo yan. Negosyante yung boss mo. Sa Live Good, negosyante ka. Okay? So, wag kang manatili sa employment. Kasi yung mga boss mo, yan din nagsikap makapagnegosyo kasi ayaw na mamasukan. O sino mayaman? Boss or employee? Siyempre yung boss. Yan yung mga employer. Ang employer po yung mayaman. So sa Live Good, ikaw ang employer ng sarili mong group. Ikaw ang owner. Okay? Businessman ka dito. Kaya minsan feeling mo ayoko niyan. O yung ganun, ginagawa niyo post ng post. Okay? So guys, huwag nating ismulin yan kasi negosyante tawag sa'yo kapag post ka ng post kasi sarili mong negosyo na to nakasalalay sa'yo kung magiging successful ba o hindi kasi negosyo mo na to kaya huwag po kayo mahihiya o mag-aalangan. Yung iba kasi ayoko ng Live Good, ayoko niya. So isipin niyo mabuti guys. Okay? Yung pinapasukan yung trabaho, negosyante rin yan. Ano gusto mo? Isang araw, i-hire ka ng mga taga Live Good kasi mayaman na yung taga Live Good. I-hire ka, magtatayo ng negosyo, i-hire ka. Okay? So, yun na hintayin guys. Mas masarap yung ikaw yung nag-hire kaysa yung ikaw ang hina-hire. So, mag-Live Good ka, magpayaman ka, o di mag-put up ka ng mga business na talagang gusto mo. Kumuha ka ng malaking pera sa Live Good, magpayaman ka sa Live Good, tapos i-put up mo yung mga dream business mo, kumuha ka ng employee mo, kaysa naman yung mag-stay ka sa employment habang buhay ka na mamasukan, habang buhay kang employee. Diba? Kung ano man yung trabaho mo ngayon, sigurado talaga negosyante yung may-ari niyan kasi negosyo yan Okay, so wag niyo masyadong ismulin itong ginagawa namin sa Live Good kasi negosyante po kami rito at malaking chance mo na yumaman kasi proven na po marami na pong umasenso, marami nang yumaman, marami nang kumikita ng malaki. Pero kung sasabihin mo sa akin na ayoko niyan, temporary lang naman yan sabihin na natin, sige, naniwala na ako sa iyo, temporary. 5 years, nag-Live Good ka. After 5 years nawala. Halimbawa lang pero ang Live Good po pang long term po ito. Parang Amway, Avon, Amazon. Yun po ang goal ng Live Good. O sa halimbawa na lang, 5 years. After 5 years, nakapagpundar ka ng 20 pintong apartment, isang farm, isang resort. Hindi pa ba masama yun? Diba? Masama pa ba yun? Diba? Masama pa ba yun? Temporary pero kaya kang buhayin habang buhay. Kaysa naman yung long term income pero 15,000, 20,000 o 30,000 per month. Kahit sabi mong long term yan, hindi ka makakapagpundar dyan habang buhay ka magtatrabaho. So tandaan nyo guys, kailangan mo makapagpundar ng mga property na nag-generate ng income para hindi ka na maghihirap habang buhay. Gawin mo si Live Good for the next 5 years. Ang dami mo na may pupundar. Maniwala ka sa akin. Huwag nyo isipin yung kasi kayo lang kumikita. Kasi kami kumikita kasi sinimulan na namin. Hindi dahil nauna kami. Sinimulan naming trabahuhin. O di simulan mo ngayon, di ikaw naman ang kikita 1 year from now, 2 years from now, ikaw naman yung malaki kinikita, ikaw naman yung nagpapatayo ng apartment, ikaw naman yung bumibili ng farm, bumibili ng resort, ikaw naman yung maraming pera, diba? Kaysa naman mag-stay ka dyan sa employment, ang hirap makaipon, ang hirap umasenso kasi yung income dyan napakaliit lang, pambayad lang ng kuryente, tubig yan, kinakapos pa.
So, kaya mag-decide kayo guys. Mag-decide kayo. Mag-live good ka, hatawin mo si live good. Aralin mo, mahalin mo. Kasi pag minahal mo yung employment, bibigyan ka ng salary. Pag minahal mo ang live good, bibigyan ka ng profit. Okay? Salary for survival income. For survival. Pero yung profit for your dreams. Diba? Saan ba talaga gusto mo? Survival income o makuha mo yung dreams mo? So dapat isipin mo mabuti ano ba yung goal mo. So guys, mag-live good na kayo guys. Masakit maiwanan. Napakasakit maiwanan. Huwag nyong isipin na nauna na kayo. Pag may nauna, may kasunod. Ang dami kong na-invite Yung mga na-invite ko, sino nauna sa invite ko? Ako, sila. Ako nauna dun. Kaya nga sila in-invite ko kasi nauna na ako Pero tinan mo yung buhay nila. Yung mga na-invite ko, ang gaganda na ng buhay. Kasi walang katapusan to. Ngayon nasa 200 plus na yung Millionaires Club member. 1.5 year. Paano pa to pagka nag 3 years, nag 5 years? Ilang millionaires ang makikreate ng live good? Napakarami. Sa company mo, kung employee ka, ilan ang nakreate na millionaire yan? Ilan? Wala. Diba? Kaya guys, mag-isip kayo guys. Hindi namin kayo binubudol. Nilalagay namin kayo kung saan nyo makukuha pangarap nyo. Doon namin kayo nilalagay. Hindi namin kayo binubudol. Kasi ang mindset nyo kasi pagkakakitaan namin kayo Kasi kung iisipin mo pagkakakitaan ka, yung pagiging employee, pinagkakakitaan ka rin naman dyan. Diba? Kaya ka nga sinusweldo ng company kasi pinagkakakitaan ka nila Alam nga naman sweldoan ka na hindi ka pinagkakitaan. Lahat ng bagay na ginagawa mo, pinagkakakitaan ka. Sumakay ka ng jeep, pinagkakakitaan ka. Sino kumita nung sumakay ka ng jeep? Kumita yung driver, kumita yung operator, kumita yung gasolinahan. Diba? Bumili ka sa palengke ng bigas, sino kumita? Kumita yung tindahan, kumita yung farmer, kumita yung may-ari ng lupa, pati fertilizer kumita. Okay? Nakaintindihan niyo po, lahat ng galaw mo may kumikita. Lahat ng galaw natin may kumikita. So kung magli-live good ka, wag mo isipin yung kikitain nung nag-invite sa'yo. Ang isipin mo, ano ang kikitain mo? Kumita nga yung nag-invite sa'yo, kumita ka rin naman. Anong masama doon? Diba? Parang sa company mo, ayoko nang pumasok sa company namin. Bakit? Bilang employee ayoko nang pumasok. Bakit? Kasi kumikita yung may-ari yung mayaman pa. Hindi mo naman iniisip yun, diba? Ang iniisip mo yung kikitain mo, kaya ka pumapasok. So sa live good, para makapag-decide ka, isipin mo yung kikitain mo. Huwag mong isipin yung kikitain na nag-invite sa'yo. Kasi may mga pangyayari dito na mas malaki pa kinikita ng invite kaysa sa nag-invite. Kasi nasa sipag mo yan. Kumita sa'yo yung nag-invite. Yung nag-invite sa'yo, kumita sa'yo, pero kaya mo lampasan ng income yan. Kung ayaw mo talagang kumita yung nag-invite sa'yo, lampasan mo ng income. Mayroong mga pangyayari dito, ganun. Kaya guys, yung mahirap mag-invite, kaya maniwala dyan. Hindi ko tayo nang lilimos. Baka nahihiya ka kasi baka pagtawanan ka. Mas nakakatawa naman yung pag-tuition pinaanak mo, wala kang pambigay. Pag may sakit yung pamilya mo, wala kang pambayad ng ospital, wala kang pambili ng gamot. Mas nakakahiya yun, mas nakakatawa yun. Tsaka wala namang masama sa pag-networking dahil basta nasa legit company ka. Lahat naman ang ini-invite mo rito, malayang tumanggi, malayang sumali. Kikita yung hahataw, kikita yung gagalaw. So wag mong isipin yung hindi kumita, kasi problema nila yun. Kaya hindi sila kumita, hindi sila kumilos. Parang sa employment, ba't mo iisipin yung mga malitang sweldo? Kasalanan nila yun, absent sila ng absent
Ganun lang simple yan, guys. Kung merong hindi kumikita sa live good, yung mga hindi kumikilos, huwag yung masyadong intindihin yun. Hindi naman lahat kumikita. Ba't ka nakapokus sa mga hindi kumikita? Di ba? Ang gusto mo kumita. Di dapat mag-focus ka sa mga kumikita. Di ba? Mag-focus ka sa mga kumikita. Kasi lahat ng larangan, may successful, mayroong failure. May successful engineer, merong hindi naman successful. May successful seaman, merong hindi. Ba? Tandaan nyo, lahat ng larangan may successful at merong failure. So, hindi mo kasalanan kung merong failure. Kasalanan ng failure yun kung bakit siya naging failure. Maaaring hindi niya inaral, maaaring kulang siya sa kaalaman, maaaring tamad siya. Kasi guys, tayo gumagawa ng desisyon, tayo gumagawa ng pera. So nakasalalay sa time at effort at skills yung pagkita ng pera. Kahit anong larangan yan. Merong yumaman na OFW, merong OFW na wala nangyari. So sa network marketing, ganun din naman. Maraming yumaman, maraming hindi yumaman. Merong kumikita, merong hindi kumikita. Tandaan nyo guys, kung ano ang gusto mo mangyari sa'yo, dapat yun ang inaaral mo. Gusto mong yumaman, dapat aralin mo kung ano ginawa ng mga yumaman. Hindi mo problema yung mga hindi kumikita. Hindi mo problema yun. Kasi sila ang gumagawa nun eh. Hindi nila inaaral, tapos hindi nila win-workout. Diba? Ang resulta mo rito manggagaling sa sarili mong production, sa sarili mong effort. So kaya wag kayo masyadong nag-iisip na baka hindi mangyari sa akin kasi yung kakilala ko sumali dyan, hindi naman yumaman. Kaya ako na lang ang dami kong kaibigan yung mga kaibigan ko sumali rin sa mga ganito before, hindi rin naman yumaman kung sila ang ginawa kong batayan, di sana hindi na ako nag-try. Kung hindi ako nag-try, di sama-sama kami dukha ngayon. Masakit sabihin pero totoo pag nakinig ka sa failure ka rin. So, hindi ako nakikinig sa kanila kasi hindi porke failure sila magiging failure din ako doon sa larangan na yun. Kasi isa po akong atleta since high school po. Varsity po ako ng table tennis, volleyball, basketball. Marami akong mga kasabay. Minsan nga nauna pa sa akin nauna pa sila sa akin naglalaro ng table tennis that time. Volleyball, same din. Basketball, ganun din. Nauna pa sila. Inaral ko yan late na Volleyball, second year high school ko inaral yan Pero yung iba doon, elementary pa lang naglalaro na. Pero bakit ganon? Hindi naman sa pagmamalaki, di ba? Bakit tilampasan ko pa yung galing nila, diba? May mga nagugulat nga diba? Kailan lang, diba? Hindi ako marunong, nanonood lang ako. Tapos ngayon, ibig sabihin may sarili kang galing. May sarili kang galing na hindi nila kaya. Dapat yun ang tinitingnan mo. Wag mong binabase ang resulta mo o magiging resulta mo sa resulta nila. Porque hindi sila umasenso, hindi ka na inaasenso. Kasi nakatingin ka doon sa mga hindi yumaman. Nakatingin ka sa mga hindi kumita. Ang iniisip mo, baka hindi ka rin kumita. Bakit? Pareho ba kayo ng kakayahan? Pareho ba kayo ng utak? Pareho ba kayo ng personality? Pareho ba kayo ng attitude? Di ba? Iba ka iba siya. Kung sila hindi yumaman, kung sila hindi kumita, pues ikaw kikita ka, yayaman ka.
Diba? Nauunahan ka lang kasi ng ano eh, negative thinking eh. Baka hindi ako kumita. Baka kagaya ng kaibigan ko, hindi siya kumita. Ako rin hindi ako kikita. Sayang na pera ko. Kasi sabi ng kaibigan ko, sumali siya sa ganyan, hindi naman siya kumita. Baka mangyari sa akin, sayang di pera ko. Ako ever since hindi ako nakikinig sa failure. Sorry hindi ako nakikinig talaga sa failure. Successful, yan, dyan ako nakikinig sa mga successful. Kasi marami ituturo sa akin yan. Ituturo niya sa akin kung paano siya naging successful. Kung nakikinig ka sa failure, damay-damay na, failure ka rin. So yun lang siguro guys. Siguro sana may natutunan kayo. Kung gusto mong masenso, makinig ka sa mga asensado. Kung gusto mong maging failure, makinig ka sa mga failure.